Muli po ay naririto ako para kahit papaano po ay makapagbigay ng kaunting tulong doon po sa mabubunot natin sa timbahan po. At part 4 na po ito ng ating raffle draw. At sabi ko naman po sa inyo na araw-araw na po natin gagawin ito. At dito nyo na po makikita, dito nyo na po mararamdaman yung lagi ko pong sinasabi sa inyo. Sa tingin nyo po ba, itong araw-araw na pagbibigay ko sa inyo ng total ng 20,000 ay makikita natin dito sa YouTube natin? Hindi po. So, ang ibig sabihin, totoo lang yung sinasabi ko sa inyo na talaga na mga hindi ko inaasahan itong YouTube channel natin na ito. Yan pong Birana Live Studio TV. At sinasabi ko naman po sa inyo, meron po tayong pinagkukunan at hindi po natin inaasahan yan. Lalo po yun doon sa Birana Live Studio TV, hindi po aking channel yan, sa inyo po yan ng mga subscriber ko. Ganun din po dito sa mga subscriber ko dito sa John Birana Vlogs. Isa lang naman po ito. Kaya lang po natin na ginawa itong ating second channel na ito ay para po may kasiguraduhan po tayo na if ever na mapatik down nila yung Birana Live Studio TV, mayroon po tayong masusulingang isa pang channel. At ito na nga po John Birana Vlogs. At yun po, at wala naman kayong gagawin dyan kundi subscribe yung dalawang channel na yan. Alin po dyan sa dalawa na yan, John Birana Vlogs at Birana Live Studio TV. At pagkatapos nyo po mag-subscribe, picturean nyo po, screenshot nyo, padala nyo po doon sa Tareq Hassan Mirza para po ay mapasali po yung inyong pangalan dito sa napakarami na po mga pangalan na nandito. Ano po? Ay po, marami na po itong mga pangalan na nandito. So, para po mapasali yung inyong mga pangalan at malay natin ay kayo na yung mga susunod na mabubunot natin na ito. At yung pala sino nga yung kahapon, nalimutan ko. Yung kung sino yung nabunot natin kahapon. Imaginin mo, isa lang pala yung kanyang entry. Isa lang pala yung entry niya. Kasi imaginin mo, kasi pinacheck ko doon sa secretary ko, isa lang pala yung entry niya. Samantalang itong mga iba, napakaraming entry yan. Mayroon pang 100 ang entry dyan eh. Tingnan nyo. Talagang swerte-swerte lang po talaga. At ayan. At ngayon po ay mamimigay ulit tayo. At sana ay makatulong ito sa inyo. Kahit pa paano makatawid kayo sa mga inyong mga pangangailangan. Alam ko po na napakaliit na halaga ito. Alam ko po na barya-barya lang ito, pero mas mabuti na rin po ito kaysa doon sa wala. At least dito sa pamamagitan nito ay naipaparamdam ko sa inyo yung aking pagmamahal sa inyong lahat ng mga subscribers ko. Ganun lamang po yun. Other than that, wala na po akong ibang purpose kung bakit ako namimigay dito. At sinabi ko naman po, hindi tayo namimigay dito na dahil doon sa sweldo noong Birana Live Studio TV or kita doon sa YouTube channel natin. Hindi po. Katunayan, sinasabi ko po lagi yan sa inyo na kahit kailan ay hindi po ako nag-withdraw doon ng kita. 4 na taon na po yan na sumusweldo tayo. So, naipon na naipon. Kung tutuusin, maliit pa nga yun eh. Dahil 2 million plus pa lang yung kita natin doon. Ay kung yun ay pinagtutulong-tulungan ninyo, dahil sa inyo naman yung channel na yan, ay siguro, mas malalaki-laki sana ang inyong pagparti-partihan. Pero yun nga po, wala tayong magagawa doon dahil siyempre yung mga iba naman po may mga ginagawa at yung iba naman po walang load, yung iba naman po ay talagang gipit na gipit sa buhay na walang pambiling load, ay okay lang din po yun. Basta sa akin po dito kung ano man po yung
yung kikitain doon sa Birana Live Studio. Kasi dito naman sa John Birana, wala pong kita rito sa John Birana Vlogs. Hindi po tayo monetize dito at kakaunti pa lang po yung subscriber natin dito at hindi pa nga tayo na-monetize. So wala pa pong kita rito. At ito po, kung sakasakalit may kikitain na rito, sa inyo rin po ito mapupunta. Ganun po ako. Unang-una, marami po akong dapat i-discuss sa inyo. Siguro sa mga darating na araw, i-discuss ko po dyan yung kung paano ko sinabi na allergy ako sa pira. At i-discuss po natin lahat yan. At may mga sasagutin po tayong mga comment ng mga ibang tao. Sige, hindi po tayo dapat magalit doon sa mga comment na gano'n. Pero darating po yung araw, i-discuss po natin lahat yan. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko nasabi na allergy ako sa pira. Yun po lamang. At dahil sinabi ko naman po ito, kininto ko naman po sa inyo yung naging buhay ko na kahit kailan ay wala naman talagang tumulong sa akin. Nung ako ay isa akong walang makain, hampas lupa nga at patay gutom nga ako. At umasa lang din ako doon sa mga tulong ng mga ibang tao rin na regular na tumutulong sa akin. Kasi nung time na ngayon ay stowaway nga po ako dyan. Ilang beses nyo na po narinig sa akin to. Baka 1,000 beses nyo nang narinig sa akin to. Na nung time na yon, talagang walang-wala ako. Talagang gutom na gutom ako. So, may mga ibang tumulong pong tao sa akin. Kaya ako nakakasurvive hanggang sa doon sa wala nang tumulong dati na yun po sinasabi ko na kumain po ako ng kangkong na hilaw para lang po maibsan yung aking kagutuman. Ganun po katindi na kagutuman ang aking dinaranas. Dinanas, hindi dinaranas. Dinanas na. Yan po yan. Kaya alam na alam ko po yung kalagayan nitong ating mga mahihirap na kababayan. Alam na alam ko po dahil unang-una ako nga po ang nakaramdam, ako na po naka-experience ng mga ganon. So talagang napakahirap po talaga yung ikaw ay maging mahirap. Sobrang hirap po. So, kaya nga tuloy-tuloy lang din po kahit na mayroon po kasi nag-comment, bakit daw patuloy pa rin namin na tinutulungan yung mga walang masaing. Yung lagi ko sinasabi na iniikutan namin. Una po, matatanda na po. Tapos may mga apo pa na iniwan ng mga balasubas nilang mga anak. Pangalawa, wala naman po talaga silang mapasukan trabaho. Ay, hindi naman po ako tanga na para patuloy kong tulungan yung mga ganyan tao kung alam ko naman po na mayroon silang kakayanan na magtrabaho. Wala na pong mga kakayanan magtrabaho ito. Kaya po piling-pili po talaga yun. Kung mayroon man po kaming tinutulungan, hindi po basta yung mga pinagdadaanan nila. Una namin kinukonsider dyan yung hindi na sila makapagtrabaho talaga dahil matatanda na. Pangalawa, wala talaga silang mapasukang trabaho dahil sa may mga edad na nga at saka may mga sakit pa. Yun po. Yun po ang dahilan kung bakit patuloy ko pong tinutulungan itong mga ganitong klaseng tao. Kasi nga po, ay kung ito ba ay malalakas pa sa kalabaw at malalaki ang katawan, bakit ka tutulungan? Bakit ko bibigyan sila ng suporta? Hindi po ako tanga na para suportahan yung mga mas malalakas pa sa kalabaw. Hindi po ganon. At huwag niyo pong isipin na kinukonsinti ko sila. Hindi po. Unang-una po, sabi ko nga po kung ito lang sana mga tinutulungan ko ay binibidyo ko, tapos i-upload ko dito sa ating channel, napakarami po sigurong subscriber natin. Pero hindi nga po yun ang purpose ko. Ang purpose ko po rito ay makatulong, maibalik ko sa kapwa ko yung ginawa ng mga taong tumulong sa akin nung time na ako ang nangangailangan. Kaya ibinabalik ko lang din po sa kanila. Ganun lang po. Sa pamamagitan din po ng pagtulong sa ibang tao. Ganun po. Kaya huwag niyo pong isipin na bakit naman natutulungan ko pang dire-diretso. Kung may nag-comment po kasi na bakit ko raw tinutulungan, ayun nga po ang rason ko. Wala na po silang mapasukan trabaho, matatanda na sila. At yung iba po dyan ay
yung tipo bang yung bang anak nila, nag-anak, iniwan dyan sa mga matatanda. Yan po yan. At saka yung iba naman, may mga asawa, iniwan ng mga asawa nila, o hindi naman sila marunong maghanap buhay. Kaya yan po sari-sari pong mga istorya ng buhay. So, ibig pong sabihin, ay talagang hindi naman po natin kinukonsente yung mga ganong klaseng tao, yung sinasabi ninyo. Kasi yan po, dapat po marinig ito nung nag-comment na ganon, at para po malaman nila kung bakit tuloy-tuloy lang itong aking pagtulong dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Ganon din po doon sa aking mga scholarship na mga gustong mag-aral. Marami po dyan, hindi po basta lang na nakursunadahan lang namin ay sige, scholar ka na. Hindi po ganon. Yun po ay tinitingnan po namin dito kung anong klaseng pamilya mayroon sila, at kung yung batang tinutulungan namin para maging scholar ay ito ba ay talagang porsigidong mag-aral. Yun po ang mga tinitingnan namin. Kasi kung babulak-bulak din po, ay hindi na. Hindi po kami mag-aaksaya ng pira para itulong sa mga ganong mga balasubas sa tao. Ang talagang dito po yung mga tinutulungan ko, mga scholar na yan, talagang mahigpit po yung talagang yung desididong mag-aral na walang kakayanan yung kanilang mga magulang sa pagpapaaral. Yun lang po. At ganon din po, ibinabalik ko na lang din po sa ibang tao, kasi nga po may sinasabi po ako dyan dati na mayroon po akong dapat na pag-aralin, hindi ko po nagawa dahil nga yung time po na yun ay talagang mahirap na mahirap ako, at yung time na yun ay isa po kasi akong cancer survivor, at hindi po basta yung pinagdaanan ko. So anyway, at ito na po, bubunutin, kukunin po, haluin po muna natin ito lahat, at para po haluin natin sa halo, sa ilalim. Ayan. Ayan po, ganyan po karami yan eh. So, ibig sabihin, kung nagpapadala po kayo rito, ay nasusulat dyan, sinusulat po ng sekretary ko kung nagpapadala kayo sa messenger ng inyong katibayan na nag-subscribe kayo o nagpa-subscribe kayo. Ayan po, kaya po dumarami yan. So, bunutin na po natin yung yung unang bubunutin niya po. Hindi ko po titingnan yan para wala po kayong masabi na baka pinipili ko. Kasi nga po, mayroon dyan dati nagsabi, pati yung kulay ay inisyo. Wala po, hindi ko po kaya tinitingnan yan. Ayan po. Okay. Ito po yung unang nabunot natin. Yan. Emily Escobar. Ayan. So, yan, congratulations. At ituloy na po natin yung isa, yung kasunod, para po matapos na tayo. Ayan. Hindi ko po tinitingnan yan. Ayan. Okay. Okay. Yan po si Loida Sarmiento. Loida Sarmiento po yan ha. Ayan po, Loida Sarmiento. Ayan. So, congratulations. At alam mo na. At antayin nyo dyan, mamaya-maya lamang po yan ay i-ready nyo na po yung inyong mga cellphone. Dahil tatawagan po kayo right after nitong pagkatapos po nito, tatawagan po kayo ng sekretary ko, at para pag-usapan ninyo kung saan ipapadala at kung paano ipapadala. So yan po, at maraming salamat po. Sana ay makatulong po ng kaunti yan sa inyo. Maraming salamat po.